Posible raw na maituring na krimen na fencing ang pagbili o pagbebenta ng mga umano'y unclaimed package. Sa gitna po ito ng dinudumog na kung tawaging mystery parcel sa Silang Cavite. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa isang baratilyo sa palengke ng Silang Cavite, patok na patok ang mga binansagang mystery parcel na mabibili for as low as 50 pesos. Hindi mo alam ang laman, pero posibleng mas mahal pa raw sa 50 pesos ang halaga nito. Hindi man humarap sa kamera, ikinuwento ng isang nagtitinda na may ino-orderan siya ng mga parcel sa halagang 45 pesos, kaya tumutubo siya na 5 piso kada isa. Ito raw yung mga hindi na-deliver o hindi natanggap ng recipient ang item, kaya ibabalik ng delivery rider sa online platform, seller o courier. Pagbalik, tatanggalin ang sticker kung saan nakalagay ang pangalan at address ng original recipient, saka na raw ito ibebenta bilang mystery parcel. Maging online, may mga nag-aalok ng mga umano'y mystery parcel. Giit ng nagtitindang nakausap ng GMA Integrated News, walang illegal dahil in-order din naman daw nila ito online para ibenta. Pero kung Department of Trade and Industry ang tatanungin, kung walang pahintulot mula sa original na nag-order, maituturing na fencing o pagbili o pagbenta ng nakaw ang ginawa sa unclaimed packages. Unless the owner says na inabandonan niya na yung parcel niya, siya pa rin ang may-ari ng item na yon. So kung sino man yung nagtanggal ng waybill at binenta yung item na yon, that can be charged as nakaw na item. Binabantayan daw ng DTI ang mga nagbebenta ng umano'y mystery parcel. Meron kaming online monitoring unit. Yan ay pwedeng ipa-take down ng DTI or ipa-show cause or bigyan ng notice of violation. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.